Guys, for today's video, tayo po ay magluluto ng, ano nga ba yun? Umpisa pa lang, nakalimutan ko na. Magluluto tayo ng sinigang na pampano. So, ang ating dish for today is fish. So, ang ulam natin na ito ay talaga namang napakasarap. So, lahat naman tayo ay mayroong kanya-kanyang way ng pagluluto. So, ito po yung aking way. So, lahat tayo ay may version ng ating mga ginagawang pagluluto sa ating mga ulam. So, kung parehas man tayo ng way, edi parehas. So, sana may matutunan ka sa ating video for today para naman kung ikaw ay bago lang na natututo, pwede rin sa itong video na to. At siguradong matututo ka sa napakasimpleng recipe na ito. Tapos, alam naman natin na medyo sa araw-araw, mahirap talaga na mag-isip ng mga lulutuin para sa family. Kaya naman, nakakatuwa yung ibang mga family member na talaga namang na-appreciate nila ang mga paghihirap ng kanilang mga parents na nagluluto para sa kanila, para sila ay may makain sa araw-araw. Kaya naman, sa mga pinaglulutuan, maging thankful po tayo at maging appreciative po tayo sa mga paghihirap ng ating mga parents. So, kung ano yung ihain ni mommy or ni daddy sa table, make sure na i-appreciate natin at syempre, ubusin natin ng talagang walang nasasayang para naman na sa part ng mga parents na mga nagsipag-hirap talaga sa pagluluto, maging, di ba, masaya. Masaya naman sa pakiramdam na meron nakaka-appreciate ng kanilang mga ginawang paghihirap. Although, para sa ibang parents talaga madali na lang magluto. Pero syempre, may mga ibang parents din dyan na talagang hirap na hirap kung paano magluto at talagang nangangapa sa mga way ng cooking. Isa lang masasabi ko, maging ano lang kayo sa inyong mga sarili, maging patience lang kayo sa inyong mga sarili. Malay mo, soon, maging isa kang napakagaling ng magluto. Bilang isang parents na talagang nagsimula lang din sa ganyan, talaga namang pinagdaanan ko rin yung hirap na hirap ako sa araw-araw na ilulutuin ko para sa aking mga anak. So, kaya naman, magsimula na po tayo. Ako nga pala si Mami Tina Cristina Ramos. So, magluluto na tayo ng sinigang na pampano. Simula na tayo. So, yan na nga. Simulan na po natin sa paghihiwa ng ating sibuyas. So, yan. Ganyan ba kayo maghiwa ng sibuyas? So, yan ang aking way kung paano ko maghiwa ng sibuyas. Una, tatanggalin ko muna yung puwetan, yung merong part na may ugat. So, pagkatapos doon, from there, tanggalin natin yung mga balat. So, yan. Ganyan lang, di ba? Minsan kasi pag mabilisan, talaga namang kung ano na lang ang way mo, yun na lang ang magagawa mo talaga. So, that's how I peel the onion. So, yung onion, may mga part yan minsan na parang bulok, yan. Tapyasin nyo lang yan.
So, ayan, ikakat lang natin yan. Ano lang, malalaking hiwa lang siya. So, cut into 3 and then in half. So, hindi naman siya igigisa. May sabaw siya. Sinigang nga po ang ating recipe for today. Yan, ganyan. Parang cubes lang. So, tapos na tayo sa ating sibuyas. Isusunod naman natin ang ating luya. So, syempre pag fish, kailangan meron tayong luya. Unang-una, pangtanggal ng lansa. Alam natin yan pagka fish, di ba? Uy, may mga extrang papis doon, no? Nakikita ko. Yan, pag-alagala lang kasi ang mga papis natin dyan sa ating bahay. Roaming, sila dyan, around. Bagsa free roaming. Tama ba? Parang ganun. So, yan, balatan lang natin yung ating luya. Pwedeng pitpitin lang natin yan. Pwede rin namang hiwain natin ng maninipis. Katulad niyan, katulad ng aking ginagawa. So, kung tinatamad kayo maghiwa, pitpitin nyo. So, parang yung katas lang niya talagang lumasa doon sa ating sabaw. Yun lang naman ating aim. So, yan, ang ating kamatis na. Next na ang ating kamatis, tanggalin natin yung ibabaw. So, kung kayo ay nag-follow sa aking channel, yan, tinatanggal ko po ang buto. Kasi based on my research, ang buto ng kamatis ay nagkukos ng mga bara-bara sa ating system. Kaya naman, dapat tanggalin siya. Huwag siyang isama. So, ang ginagawa ko ganyan. Tinatanggal ko yung buto, tapos kinakatasan ko pa rin siya. Siyempre, may mga katas yan eh. Sayang naman. Para mailagay din natin sa ating recipe na makakapag-add ng umami flavor. Kasi nga, yan ay kamatis na talaga naman nagpapasarap sa ating mga lutuin. So, yan, kita nyo naman daming katas, di ba? So, tanggalin natin yan. At ilagay natin sa strainer. So, ganyan lang kalalaki yung kamatis natin. Hindi na natin kailangan pinuhin kasi nga sinigang. So, yan, nilagyan natin ng tubig yung buto ng ating kamatis para syempre makuha natin yung pinaka marami niya, up to the last juice ng ating tomato seeds ay makuha natin para hindi naman sayang. Diba? Tapos yung mga buto na yan na matitira, pwede nyo itanim or pwede nyo rin ilagay sa compost. Whatever you like. Pero pag nilagay nyo yan sa compost, siguradong tutubo yan. O de meron kayong instant tomato plant. So, ayan. Pag nakatasan nyo na, tingnan nyo yung kataso. Diba? Kung itatapon mo yan, syempre sayang. Meron mga sustansya pa rin na nandyan sa lasa na magpapasarap talaga sa ating sinigang. So, ayan na. Tabi natin yan. So, sa isang pot, dahil fish lang ito, depende kasi sa dami ng fish eh. Kung marami fish nyo, di marami rin ng sabaw. Konti lang naman kasi aming fish na iluluto, kaya konti lang sabaw. So, pinagsama-sama na natin doon yung mga ingredients. So, ito yung ating star of the show. Ito yung ating main ingredient, kumbaga. Ang ating pampano. So, ang pampano ay napakasarap na fish. Napakarami nito sa Pangasinan. So, medyo mahal nga lang kasi. Hindi mo siya pwedeng araw-arawin. So, ito medyo siguro naipit. Medyo namula yung kanyang mata. Yan. Medyo lang siya. Siguro naipit yung mata pero okay pa naman. Firm naman yung kanyang flesh. So, masasabi nating fresh pa rin naman. Yun nga lang may sore eyes. Ito wala Yan ang linaw. So, sa mga kasi, ganyan, hindi naman maiwasan. Nahahaluan din ng ng luma. Pero ito naman siguro hindi naman siya luma. Lang talaga, naipit lang yung mata or what, ganyan. Fresh pa naman kasi nung kinain namin, masarap naman. Saka makikita mo naman sa fish,
firm pa rin yung kanyang flesh, ibig sabihin fresh pa rin. So, yan siya. Ito medyo madugo. Yung isa, yung may sore eyes, medyo parang wala na siyang masyadong dugo. So, possible hinaluan nila ng hindi fresh. So, sila na naman na magdadala nun, yung mga nagbebenta. At nabili yata yan sa palengke. So, sila na bahala. So, yan, kumukulo na ang ating mga ingredients. Sibuyas, kamatis, luya. O, ilagay na natin yung katas ng buto ng kamatis. So, yan. Pakuluin natin siya hanggang sa lumambot lang yung ating kamatis. Siguro for about 2 minutes. Pwede mo nang ilagay ang, ayan, kumukulo na siya. Kumukulo na yung ating soup ng ating pampano. So, at that point, pwede na nating ilagay ang inuuna ko yung kangkong. Kasi yung nabibili namin kangkong dito sa palengke or sa mall, medyo matigas. So, yung anak ko, panay ang reklamo, bakit daw ang tigas ng kangkong. So, ang ginagawa ko, niluluto ko talaga siyang maigi. So, unahin natin siyang lulutuin. Siguro yung ganyan, naabot niya ng 5 minutes, 3 to 5 minutes. Yung ganyang karami na kangkong. So, kasi nga medyo matigas, kaya siyang unahin ko bago ang ating pampano. Kasi nga, yung pampano, napakadali lang siyang lutuin. Parang 5 minutes lang luto na siya eh. Oo, ganun. Pag na-overcook naman, hindi naman masarap. Maging matigas na. So, ito yung ating pangpaasim. Nor sinigang original. Baka naman. Diba? So, yan ang aking ginagawa. Nilalagay ko siya sa bowl. Tapos, lalagyan ko siya ng pinakasabaw ng ating pinakukuluan. Para matunaw siya muna. Makanaw natin, masiguro natin tunaw talaga yung nor sinigang mix. Para pag nilagay natin dun sa mismo sabaw, wala na siyang buo-buo. Tunaw na siya. Kasi minsan, di ba, pag nilagay mo agad dun direkta, may mga buo-buo pa. So, ang gagawin natin ay sisiguraduhin natin na dissolve yung ating sinigang mix. Nor sinigang mix. Yan ang aming pampaasim simula pa noon. Kasi talaga naman tried and tested ang ating sinigang mix na yan. So, yan. Inihalo na natin siya sa ating kangkong para sabay na silang maluto. So, mga after 5 minutes, ilalagay na natin yung ating pampano, ang ating fish. So, lagyan na rin natin pala yan ng patis. Ang ating pampalasa. Yan, konti lang. Siguro 1 tablespoon lang yan. Kasi nga, yung mismong nor sinigang mix, parang may lasa na siya eh. Kaya, kung maglalagay ka ng pampalasa, yan, konti-konti na lang. Para hindi naman masyadong bonggang-bongga sa alat. Yun, nilagyan ko rin siya ng asin. Rock salt. So, meron na siyang patis, meron pa siyang asin. Siguro yung rock salt ko, mga ano lang yun. Half a teaspoon. Ganon. So, yan, ganyanin nyo lang para talagang yung heat ay mag-distribute doon sa yung mga niluluto. So, yan, ano na siya, medyo naluluto na yung ating kangkong. Pag alam nyo ganyan na, yung medyo nalanta na yung pinakadahon, pwede na natin ilagay yung ating fish. So, bali, parang ano lang to eh, dalawang fish lang to eh. So, hinati ko sa gitna kasi nga, tatlo kami. So, may sasobra lang ng isa dyan. Bahala na, magsuntukan na lang kami mamayang gabi. Joke. So, ayan, pag kulang na yung ulam, magbubukas na lang kami ng dilata. Kasi tagkakalahati kami dyan eh. Diba?
Ang sarap-sarap kaya nung fish na yan. Kanya lang, ang sarap din ang presyo. Hindi siya pwedeng pang araw-araw. Kaya naman, kailangan namnamin ang bawat hibla. So, yan. Almost cook na po ang ating fish. Make sure lang na ang heat ay well distributed sa ating pan. O, takpan uli natin ng another 5 minutes. So, nakaka 5 minutes na siya. Or 2 minutes pa lang. Makikita mo naman pag lumabas na yung mata ng fish. That's a sign na luto na yung fish. So, yung natitirang heat dyan sa pan mo, maluluto pa niya yon ng maigi yung ating fish kapag pinatay mo na yung apoy. So, yan. Ganyan lang kasimple yung ating sinigang. Kung hindi ka pa marunong magsinigang, so ito, baka makatulong sa iyo ang video na ito. Magluto ka na ng sinigang. So, sa fish lang naman to yung ganitong kaigsing cooking time. Pero sa mga chicken at saka pork, ibang ano yon, ibang mas matagal yon. Kasi ang fish talaga mas madali lang yan maluto. Kaya yung mga ayaw ng matagal na lutuin, yan, mag-isda kayo. So yan, iaangat natin yung ating kangkong para yung mga fish naman yung mapunta dun sa ilalim. Para sila naman ang maluto ng maayos. So ayan, yung kangkong natin, kita nyo, luto na siya. Luto na siya, pero green na green pa rin. So yan yung ating gustong ma-achieve. Ayaw naman natin yung overcook na. Ang aim lang natin is lumambot siya na talagang madali na siyang nguyain at lunukin. Minsan kasi pagka matigas yung pagkakaluto mo, ang hirap di ba? Kahit ako, nahihirapan akong lunukin. Nahihirapan tayong nguyain, di ba? So, kailangan make sure na naluto base sa ating kagustuhan. So, yan. Yung iba sasabihin, ay nalanta na, overcook na. Hindi pa po. Saktong luto lang yan. So, yan yung ating gustong i-achieve. Pero sa restaurant, syempre hindi ganyan ang gusto nila. Kailangan gusto nila yung medyo crunchy-crunchy pa. Yung mukha pa siyang hilaw. So, hindi natin gusto yun. Yan, nilagay natin siling haba. Ang ating siling lasa na, pangpaanghang pa, pang dekorasyon pa. So, yan. Ganyan lang, kasimple. Luto na po yung ating dish. Kaya naman, later on, we will eat na. Siguradong masarap na naman ang ating kain. Kasi nga, fish, at saka napakasimple lang lutuin, pero ang sarap-sarap. So, kayo, kung nag-iisip kayo ng inyong lulutuin for today, ito, sakto to. Napakadali. Cooking time pa lang is 10 minutes. Kamo ng preparation, 10 minutes. So, the 20 minutes, may ulam ka na. Diba? Sipag at tiyaga lang kapag ka nagluluto. Kasi bawal ang tamad kapag ka ikaw ay magluluto. Pag tamad ka, hindi ka pwede magluto. Umorder ka na lang sa mga pwede mong orderan. So, ayan, kakain na po tayo. Sana po may natutunan kayo sa ating vlog for today. At see you on the next one. God bless you all. O, diba? Within 20 minutes, makakakain ka na. Oh, it's so yummy. And it's so healthy. Diba? Pa-healthyhan baka mo. Ito na yun. Healthy na, masarap pa. Oh, sangka pa. Shucks. O, kain na. Kain na po tayo. Bye! See you on the next one. So yummy. Diba? Sabaw pa lang. Ulam na.